Let us ask God for wisdom. Father, we thank you once again for this beautiful morning. Thank you for the people who are here. Thank you for your presence. And thank you, Ginoo, nining kahigayonan nga kami usab makahigayon na po makatuon sa imong pulong maghiusa sa pagtuon dinhi, pagpamalandong dinhi. Salamat Amahan nining kahigayonan. Hinaot ikaw magapatiliwala kanamo aron kami sa among pagtuon ini amo kining masabtan sa yano lang mga paagi nakadasig kanamo sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo samtang kami magasudong sa kinaiya ni Paul giyon sa niya pagpangalagad ug amo unta usab kaning masundog sa among kinabuhi while we acknowledge that we are limited. Salamat nga ikaw padayon pang nagatrabaho kanamo ginaot Amahan ikaw gid mahimaya sa among kinabuhi samtang kami ania pa ning kalibutana nga lagad kanimo o Dios. Ginaot Amahan padayon ikaw usab magadala pag makalag pinagi ni iglesia madala sa imong tilan. Ikaw unta ang mahimong magtutudlo kanamo karon ug ikaw unta mahimaya usab sa among kaliwala. Kini among giampo salamatan nagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So this is last na sa introductory messages ni Paul. Mao na ning katapusan sa atong series sa introduction ni Paul sa Romans, and then after this magsugod na si Paul o tudlo o explain in great detail sa gospel. But while we are here, padayon natong tun-an ang kinaiya ni Paul sa iyang pagpangalagad. Mao kini gikanini atong makatunan mga prinsipyo sa insaktong attitude sa pagpangalagad sa Dios. Now I know kitang tanan familiar niini, kibaw na niini nga mga prinsipyo, and it's sort of refreshment lang ni pag-refresh lang sa atong mga kahibalog na hibaw-ana ug pag-reaffirm sa mga butang atong nakatunan na hibaw-ana kay usahay dali ra pod kita makalimot tungod sa mga kalisod baka og challenges nga atong masagubangan usahay makalimot na ta niining mga maayong kinaiya sa pagpangalagad sa Dios mo nang padayon kita nagtuon nini. Now again, we are talking about spiritual service. O gatong makita din ni si Paul sa verse 8 hangtod sa verse 15, nag-ablig, nagbukas siya sa iyang kasing-kasing. Tungod kay nagsuwat man siya sa usa ka audience nga wala pa niya mahimamat. Wala pa siya kaadto niini sa Rome, o ang mga taga-Romans wala pa kayo kaila niya. Og maoning sa wala pa siya mag-explain sa gospel, nagpakita og nagpailaon na siya sa iyang kasing-kasing. Og sa wala pa siya magtudlo sa iyang mga doktrina, sa iyang theology, sa iyang ministry, nagpakita o na siya, nag-share o na siya sa iyang nag-open up o na siya sa iyang kasing-kasing. Og pinaagi niini atong makita ang kinaiya ni Paul giunsa gid niya pagpangalagad sa Dios. Ug pwede pod natong masundog ug si Paul nahimo natong maayong ehemplo. Og sa ato nang gikaingon ang atong text gigamit key phrase dinhi nga atong gigamit morning nasa verse 9. For God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. See, I serve with my spirit. The word serve there is usually used niya ng spiritual service. So mo nang diha tayo nakafocus pagpangalagad sa Dios kay mao man ang word gigamit ra nga pag-serve o pag-worship sa Dios kana nga word nga serve dinha. And every one of us are called to serve. Kita nga mga giluwas na sa Ginoo, gipasaylo na sa Ginoo, we become servants of Christ. Gitawag kita dili lamang para sa kaluwasan, gitawag kita para usab mga lagad sa atong Dios. Maoning atong tan-awon si Paul giunsa niya pagpangalagad kay kita mga lagad man pod sa Dios. Nahimo siyang usa ka maayo nga modelo kanato. Bisan pa man dili kita pareha og calling ni Paul nga si Paul gitawag ingon nga apostol. Bisan pa man dili kita parehag abilidad ni Paul nga si Paul banggiitan kayo, intelihente kayo. Apan ang prinsipyo sa pagpangalagad pwede natong masundog. O mao ni atong tanawon ang motibo ni Paul, ang iyang kinaiya, ang iyang tinguha,
ang iyang attitude sa pagpangalagad, kana mao'y pwede natong masundog. So, atong ipadayon, ay bisan gani sa akong kagalingon usahay, tungod baka sa kapuliki na, usahay mahimo na lang ang pagtrabaho ug ang pagpangalagad, mura na lag routine ba. So, mo nay atong likayan nga gikan unta sa kinasing-kasing kanunay ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili tungod kay maunay naandan, maunay routine, maoy gi-expect. Kundi sama ni Paul, I serve with my spirit within me, in my heart, with wholehearted commitment sa iyang pagpangalagad. So, mao na ang worship, mao na ang serve. Kanang word nga serve, usahay gi-translate pud nag-worship the same. Tungod kay ang pag-serve, pagpangalagad sa Dios, mao man ay pag-worship sa Dios. Ang pag-worship sa Dios is not just singing, but ang pagpangalagad, mao na ay pag-worship sa Dios. Maning spiritual activity. Now, let's go sa atong last nga tulo ka attitude nga last atong makita dinhi ni Paul. Let's go to verse 13. Og sa verse 13 atong makita nga naa niining nga character si Paul sa iyang pagpangalagad, naa niining nga mindset, productive or fruitful mindset. Kanunay si Paul nangita og product or result or fruit sa iyang mga paghago. Mo na ang iyang mindset. Maghago ko kay nangita ko og fruit or bunga para sa ako mo nang maghago ko. Verse 13. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you. Kanunay gyud si Paul nangandoy og nagplano nga mo bisita nila mga taga-Roma nga mga Kristohanon. Then giparenthesis niya nganong wala siya og wa pakhigayon, but was hindered until now. You see, ang Dios mismo mo'y nagpugong pa kaniya. Paul, dili pa insaktong panahon. Ayaw sa og ngadto. Nasayod ang Dios og si Paul mismo nag-ingon, nakoy dakong tinguha mga taga-Roma muanha gyud ninyo. Pero ang Dios pa'y nagpugong kay dili pa insaktong panahon. So you see, he was submissive. Naa siya niining initiative, naa siya niining willingness, naa siya niining desire nga bisan siya unta magamit sa Dios para ngadto sa mga taga-Roma. Pero nagpaubos siya sa kabubuton sa Dios nga di pa man kabubuton sa Ginoo nga moanha ko, nagpaabot ko pero naagi hapon kini nga tinguha. Now, iyang padayon, I wanted to come to you that I might have some fruit among you also. You see, mo ni ang yang mindset nganong mga lagad siya, nganong gusto siyang muadto sa Roma, to have fruit, result, product, produce, just as among the other Gentiles. Mo ni ang view ni Paul sa ministry. Ang pagpangita, ang pagpanghago para sa spiritual fruit. Basta kita pod, manundog ni Paul, mga lagad, maghago, kay mangita pod kita og bunga sa atong mga paghago, ug mo na ang kinahanglan ta maghago para adunay bunga. Ang ministry, usahay, ma-lose track ta niini usahay, malimtan ni nato. Ang ministry, dili ni mo'y katapusan, dili ni mo'y mao na lang na tungod kay gitawag ta nga mga lagad, mao nang mga lagad ta. Mao lang ning usa sa paagi sa Dios para sa naay end, para naay result. Mao nang mga lagad ta, mao nang naay ministry for fruits. Ang purpose sa pagwali is dili para lang adunay wali. Ang purpose sa pagwali para makaproduce og bunga sa inyong kinabuhi. Ang purpose sa music ministry dili lang para adunay awit nga pagakantahon natay maawit panahon sa simba. Ang purpose sa music ministry para pinaagi niini nga music
nini nga lyrics makadala og kamatuoran, inyong masabtan ang mga kamatuoran, inyong permi mahinumduman og mabutang sa kasing-kasing kini nga kamatuoran diha sa inyong kinabuhi para adunay bunga. You see, daghan ang naluwas pinagi sa music, daghan ang nakaamgo pinagi sa music. Bisan ako naka-realize music ang gigamit sa Ginoo. Ang ako ordeng gipangita di ay si Kristo. O gipaagi na sa Ginoo, nakasabot ko na pinagi sa music, kadaghanan na ako gi-testimony, no? Pinagi na ng kanta nga, siya ang iyong kailangan, siya ang iyong kaibigan mo. Kana nga music, di ako naka-realize, kanta, kalimot ko kasi kanta, Pastor Jojo or si Pastor, kalimot ko kasi nagkanta, couple to sila nagkanta, more than na akong gipangita. Hantod na lang ko nag-grade 6, sige ko kampo, Ginoo, pasaylo ako, kay dili, pero may ko makasala, dili ko luwas, kay di man kubutan, mabadlungan gihapon ko. Naihaw ang, you see, even the music, dili na para lang natay kantahon panahon sa simba. Para makabaton og bunga sa kinabuhi. See? Bunga, I'm a fruit tungod ni anang kanta. Naka-realize, ang kanta gigamit sa Ginoo, naka-realize ko, si Christ day akong ginid para mapasaylo ko sa kong sala. Siya day ang answer. See? Now, we are here. Si Paul naghago ang iyang apostolic activity tungod kay nangita siya og bunga. See, sa John 15:16, si Jesus nag-ingon, I have ordained you that you should go and bring forth fruit. See, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Kung ikaw gitawag sa Ginoo og naluwas ka, dili na mo'y katapusan sa imong kinabuhi. Gitawag ka dili lang para maluwas. Giluwas ka sa Ginoo para magbabungahon ka. O gisugo ka, sugoon ka para magbabungahon ka. Kitang tanan, gisugo sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, gisugo nga kita magbabungahon. Ug maunta ka na ang atong pong mindset sa mga paghago ug mindset sa ministry, makadala og bunga. Ang tao nga tinuod yun ng alagad sa Dios, spiritual service nga tinuod, mangita gyud og bunga. Ang uban content na niya ng popularity, ang uban content na niya ng authority, content na niya ng prestige, content na niya ng acceptance sa people, content na niya ng money nga nilang madawat tungod kay naa sa ministry. Pero ang tinuod nga nangalagad sa Dios, mangita gyud og bunga. Si usahay, si Satanas mag-pressure ka nato nga be content. It's okay. Pero kung kita nga naa sa ministry, mangita gyud kita og bunga, ang resulta sa atong pagpangalagad. Mao na ang tinuod nga service nga internal. Dili lang kay nangalagad tungod kay naandan, tungod kay mo'y gi-expect, tungod kay mo'y tradition. Ang tinuod nga pagpangalagad kinaiya gyud productive mindset. Now, again, verse 13. Now I do not want you to be unaware, brethren. Kana nga phrase kadaghan gigamit ni Paul pag-emphasize og usa ka kamatuoran. Og si Paul gigamit niya panahon nga magtudlo siya og importanteng doktrina. Example, doktrina sa kalawasan, doktrina sa second coming. Kadaghanan niya gigamit. Here, iyang gigamit. Ug nigingon siya, di ko gusto nga di mo mahibalo. Ingon siya, make sure inyo ning mahibaw-an, make sure nga di ninyo ma-miss mga kaigsuunan. I want you to know that I wanted to come to you desperately in order that I might have some fruit among you.
si Paul wa mag-ingon nga si Paul I'm not interested sa offering nga ma-raise inig-anha nako. I'm interested sa fruit among you. O unsa man nga fruit? Unsa may bot pasabot dinhi sa fruit? Well, sa Bible naay tulo nga gitawag og fruit. Tulo ka butang nga gitawag pod og fruit. Una, kining for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, goodness, faith. You see? That's fruit, and we call that attitude. So, usa sa mga tingali gipangita ni Paul, ug usa sa atong pangitaon nga bunga sa atong mga paghago sa atong ministry is sakto nga attitude, the fruit of the Spirit. Kita mga lagad sa Ginoo, kita mag-worship sa Ginoo para makaproduce sa atong kaugalingon ug sa atong mga kaigsuonan isig ka magtotoo sakto nga mga kinaiya. Fruit of the Spirit. Love is fruit. That's attitude. Joy, peace, gentleness, goodness, faith. That's Galatians 5:22-23. Attitude nga fruit. Fruit attitude. So, usa na kabutang. Mao nang maghago ta, mao nang na part sa wali. See? Character building. Para aduna tay insakto nga kinaiya para nga atong mga bata makamaog insakto nga pamatasan. Usa na sa mga fruit nga atong pangitaon sa atong paghago. Mao nang magbadlong ta sa atong mga bata samtang gagmay pa siya. Mao nang di nato tudluan o usa na kaning curse. Panungo dili na insakto. Ato nang badlungon kung makabati tag na manungo dinhi ato nang badlungon. See, that's age appropriate sa ila pa nga stage. Character building, build up sakto nga attitude, fruit of the Spirit. Kung makaila sa Ginoo, then mabunga ni sa ilang kinabuhi saktong pamatasan. Makita ang bunga sa Espiritu, makita sa kinabuhi. Now another ikaduha nga bunga, it's dili lang attitude kundi ang action or lifestyle. Like sa Romans 6:22. Romans 6:22, but now having been set free from sin, karon nga nangaluwas ta gikan sa sala, and having become slaves of God, og nangahimo tang ulipon sa Dios or alagad sa Dios. You see, alagad na ta sa Dios, mga alagad na ta sa Dios, ulipon or slaves or alagad sa Dios. Ang giluwas na alagad sa Dios. Og tungod kay alagad naman kita sa Dios, luwas naman ta, you have your fruit to holiness. Fruit to holiness, and holiness is lifestyle. Your action. Dili lang ang attitude atong kinaiya, hasta ang atong mga pagabuhaton balaan na, holy na, praiseworthy na, holy living. Dili lang kinaiya, hasta ang pagkinabuhi, ang lifestyle, ang atong mga action, that's also fruit. Og maning usa sa gipangita ni Paul, maning naghago ni Paul, kita pod mao po naat nagisundog nganong natay ministry, dili lang baton tag insaktong pamatasan, kundi ang ato pong pagkinabuhi ngadto sa pagkabalaan. You see? Kay ang Dios balaan man, tungod kay giluwas naman ta, ang Espiritu nagkinabuhi naman sa sulod nato, mapakita unta nato usab ug maikinabuhi nato ang pagkabalaan. Fruit to holiness. That's lifestyle. That's holy living. Ug mao nang magkinabuhi ta nga lahi sa kalibutan. Mao nang dili ta manundog sa kinabuhi sa kalibutan. Tingali na uban mingon killjoy ug mo nang uban dili gusto magkristohanon kay daghan kunoy bawal, di man na bawal. If you only know God. You see, the gift of humor is God. From God, kanang gift of humor. So God is not, yes, He is serious, but God, ang beauty. Anong beautiful mountains,
beauty, you see, it's from God. God designed that. God is not boring. God is not boring. While He is serious, He is not boring. Kung masinati lang sa tao, ug mailhan lang sa tao ang Dios, unsa kanindot sa presensya sa Dios. In His presence, there is fullness of joy. Fullness of joy. See? Morning lifestyle, magkinabuhi ta lahi. Okay, temporary lang ning kinabuhi sa kalibutan na ug ato na yung kinabuhi unsaon nyay kinabuhi daan sa eternal. So, lifestyle, behavior, your life. You have your attitude, then you have your action. Kana nga fruit ang pangitao nato sa atong mga paghago, sa atong pagpangalagad, mo nang natay pagbadlong, mo nang natay pagtambag, mo nang natay pagtudlo, nay correction, tungod kay part man ni sa mga bunga nga atong gipangita. So duha na to. Then last, gagitawag pod og fruit diha sa Bible is kining mga tao nga nadaog diha sa Ginoo. Nadala diha sa Ginoo. Or in other words, converts. Og si Paul nag-ingon dinhi sa atong text, I want to have some fruit among you, even as among other Gentiles. And I believe mao kini ang gitok primarily isgutan dinhi ni Paul. Mga katawhan nga madala diha sa Ginoo, mga katawhan nga makaila sa Ginoo kaning fruit. They are all fruits in the scriptures. The fruit of the Spirit, fruit po na sa Bible. Ang saktong pagkinabuhi, fruit to holiness. And here in our text, converts. Tao nga madala diha sa Dios, tao nga makaila og muila sa Dios, tao nga muhatag sa ilang kinabuhi nganha sa Dios. That's also fruit. Mao nang natay ministry, mao nang nay preaching, mao nang mugo ta even beyond our borders para makadala ta og makasangyaw ta sa kamatuoran para ang tao makaila sa Dios, para makadala tag bunga. Mao ning gigamit ni Paul there is Romans 16:5, converts in an area. Fruit, mao ning mga katawhan nga makaila ni muila ni Kristo. Mao ni ang tinguha ni Paul. Muluwas, makaluwas, makadalag kaluwasan. I mean magsangyaw para sa kaluwasan sa mga katawhan. Sa 1 Corinthians 9:22 nga makakita sig mga tao nga maluwas. So si Paul nag-desire nga makakita og mga katawhan nga dili lang adunay saktong kinaiya, saktong pamatasan, sakto pod og pagkinabuhi, and then mga tao pod nga madugang sa gingharian sa Dios. Kana nga mga bunga. Og labi na mga tao nga madala, madugang sa gingharian sa Dios. Morning main dinhi nga gipasabot dinhi ni Paul. Morning nagtinguha siya nga moadto sa Rome. In fact, gigamit gid siya sa Ginoo o pag-abot gid niya sa Rome, even the household of Caesar. See? Sa usa niya ka letter, nag-ingon siya didto, all the saints in Caesar's household greet you. Even sa household ni Caesar, tingalin ay mga slaves or mga parente ni Caesar na ay ning dawat sa Ginoo. Na ay ning dawat sa Ginoo among the household of Caesar. So, gigamit si Paul pag-abot jud niya ngadto sa Rome. Nakaabot siya sa Rome, ingon nga piniriso, binilanggo, og ning abot gud ang ebanghelyo og naa gyud siya nagbungahon gud siya sa iyang ministry didto sa Rome. Mao ni ang atong pagpangalagad, mao ni ang atong iglesia gipadayon sa Ginoo. Ug mao unta ni atong tinguha sa pagpangalagad. Dili lang unta maintenance ang atong mindset sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kundi pagpangita og bunga. Hinaot nata niya ng mindset, productive mindset or nangita og bunga.
kinaiya, attitude, then lifestyle, then dugang mga katawhan nga makailag mo ila sa Dios. Mao kana ang usa sa attitude sa alagad sa Dios, mangita og bunga. Ug mo nay akong gipaningkamutan nganong magtuon, nganong maghago para makakita kog bunga sa inyong kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo, ang Ginoo nagpamuhat sa inyong kinabuhi. Dunay bunga sa inyong kinabuhi, saktong pamatasan, saktong pagkinabuhi, dugang mga kalag. Ug magtinabangay kita para ni anang pagpangitag dugang bunga. Ug ang Ginoo niya magapanalangin sa matag usa kanato. Sama sa servants, i-welcome sa Ginoo. Well done, good and faithful servants. Come and enjoy the Master's happiness. So, we are servants. As servants, let's find fruit para sa atong Ginoo. Then, next, dili lang ang pagpangitag bunga, kundi sa verse 14, ato sang basahan ng verse 14, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. Debtor, mo nga mindset ni Paul, na asay obligasyon busa iyang gituman o ingnon ta lang ni obedient. Na ay gisugo si Paul o sa iyang mindset indebted, utangan siya. Mo ni ang iyang mindset, gisugo siya sa Dios o ang iyang pag-una-una sa ministry tungod kay doon na siya isugo, indebted siya nga dapat i-accomplish niya ang sugo. Mo ni, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise. Ingon si Paul, na ako'y obligasyon. Wa siya may dili ingon nga one day nagyon siya nga magplano ko nga mahimong businessman or nagplano ko mag-build og tent baka or mahimo kong attorney kay banggiitan man ko hunahuna or mahimo kong politiko. No, ang Dios mo'y nagtawag kaniya busa nahimo siyang utangan kay dili man niya mo iyang plano sa iyang kinabuhi gyud. If you will remember, si Paul dito sa road sa Damascus, tungod kay ang iyang planog tinguha, lutuson ang mga Kristohanon. Mo na iyang plano, mo na direction sa kinabuhi. Nakos road sa Damascus kay maglutos ko. Pero karon kay gitawag sa Ginoo, nagpaila ang Ginoo sa iya ha. Mo ning gitan-aw niya nga obligasyon ang pag-reach out. Morning debt ang iyang pagtan-aw. Iyang gi-obey ang tawag kay sa iyang mindset debt. Tungod kay dili man niya gyud maoy iyang original plan, iyang tinguha sa iyang kinabuhi nga mahimong ebanghilista, mahimong apostol. Ang Dios may nagtawag kaniya, mo nang ning-obey siya sa tawag. Mo nang iyang mindset indebted. Utangan siya kay Dios may nagtawag kaniya. Utangan siya sa Dios kay nakaila siya sa Dios. Ug ang Dios nagluwas niya, ug ang Dios nagtawag kaniya, mo kanang iyang utangan siya ngadto kay gitawag man siya para sa mga Gentiles. Mo nang utangan siya sa mga Gentiles. Sa 1 Corinthians 9:16, mo ning gingon ni Paul, ato na mention before, for if I preach the gospel, I have nothing to boast, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. In other words, kung ako nagsangyaw sa Ebanghelyo, ayaw ko ninyo tagai og award. Kay dili man tungod kay ako nang unang tinguha ang pagsangyaw. Dili man na mo'y una na kung kasing-kasing ang pagsangyaw gyud sa Ebanghelyo. Mo nang ayaw kog award di kung nagsangyaw ko sa Ebanghelyo. Obligasyon man ang gihatag sa akoa. Mo nang woe is me if I do not preach. Sa verse 17, if I did it willingly, then ako'y reward. Kung mo pa ni akong plano tinguha sa kinabuhi, then ako'y reward. Kung mo ni akong desire sa kinabuhi sa una nga mag-apostol, then ako'y reward. Pero dili man ni mo'y akong original nga plan, dili man ni mo'y original nga akong nga heart, ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.
ang Ebanghelyo gitugyan ra sa Dios nga ri kanako. Ang Dios nagpasabot nako sa Ebanghelyo, unya gitugyanan ko nining Ebanghelyo. Mao nang wo is may alaot nako kung di ko musangyaw kay gitugyanan man ko niini. Di man ako kabubuton sa una. Karon kay gitugyanan man ko, alaot ako, mo nang I have to obey. Mo nang the mindset sa indebtedness, mo nang ning obey siya. So mo nang obedient. Atong giterm din na. I have a debt to pay. Ang Dios man mo'y nagpili kanako, ang Dios man mo'y nagtawag, nagsugo kanako. So mo nang mo-obey ko, kay nako'y utang sa Dios. You see, utangan ko sa Dios kay sa una, manlulutos ko og padungpod ko sa kaalaot. Nahimo kong utangan kay nakaamgo ko sa kamaturan, kay ang Dios man mo'y nagpadayag nako sa kamaturan. Nya ang Dios man pod mo'y nagsugo kanako, gitugyanan mo ko nining kamaturan, mao ning kinahanglan akong sundon ug tumanon kay nahimo akong utangan. So mao ni ang kinaiyan ni Paul. Usahay ang mo na atong masinati pod sa atong pagpangalagad, usahay dili nato feel, usahay natay struggle. Pero sa panahon nga dili nato ganahan, usahay namon gyud mga lagad nga sa ganahan lang. Ang ganahan lang ko, mga lagad ko sa Ginoo, mutuman ko sa sugo sa Ginoo. Pero sa dinhi sa kinaiyan ni Paul, dili sa gana-gana lang. Kay dili gani ni maoy iyang desire permiro. Dios may nagtawag niya, mo nang nahimo siyang utangan. Dios man mo'y nagpasabot niya, mo nang nahimo siyang utangan. Dili tungod kay sagana. Usahay feel pod nato na ay mga struggle, na ay kalisod, na ay challenges, na ay problema nga atong gisagubang, na ay nagkalain-laing priorities sa atong kinabuhi. O diha hinaon ni ana nga panahon kita mga lagad sa Dios ug unahon nato ang Dios. Kay naatay utang sa Dios nga angay natong bayran. Sama sa gingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We have a debt. We are called as servants, dili lang as niluwas nga katawhan. Gitawag usab kita para mga lagad. Na may challenges, naman tayo nagkalain-laing priorities, dili man nato feel, wala man ang gana, pero sama sa kang Paul, iyang gipugos ang iyang kaugalingon tungod kay nahimo siyang utangan. Kitang tanan pod nahimo kitang utangan. Natay obligasyon sa Dios, maningkamot ta ubos sa atong makaya. Ug ubos pod sa kabubuton sa Ginoo. Nga atong tumanon ang sugo sa Dios sa atong kinabuhi. Now, naay obligasyon si Paul ngadto sa Dios, o kini nga obligasyon ngadto sa mga Gentiles, kay gisugo man siya para sa mga Hintil. Sama ba niini nga picture nga kita natay nalabyan, nakita nato na portion sa balay nga nasunog, nya mga tagbalay to sa gawas wa kahibaw nga nasunog ilang balay. Kita nga nakakitag na sibaw niglabay sang balay nga nasunog, nya mga tagbalay wa kahibaw nga nasunog lang balay. Kita nga nasayod na utangan nga musingon sa ila ang inyong balay nasunog. Dili lang ta mo lahos. Murag inani nga illustration, murag inana nga picture. Natay kapasidad nga makasulti sa ila tungod kay ning labay ta. Kay sila wa man kahibaw nasunog ang ilang balay. Inana nga picture. Wa man ta kailas tagbalay, di man nato sinating tagbalay. Tungod kay nasayod ta sa truth na sunog ang ilang balay na portion nag-anam nagkasunog atong sulyahan. Kung sila di maminaw nga nasunog ilang balay, basta ang imong obligasyon imo nang gi-fulfill, wala na kay tulubagon. Kay imo namang gi-fulfill ang imong obligasyon. You see? Kaya na may tao nga dili mo tuo. Ang atong obligasyon pagsulti sa truth.
sa Dios na nga trabaho ang pagluwas, ang ato ang pagsulti. Kung di man sila motuo, ila na nang tulubagon sa Dios. Dili na ta panuktan sa Dios. See? Sama ni anang natay nakikita nga naanod ba ka sapa? Kanya kita nga kamao mo langoy or na IPC nga atong gidala nga example lang, illustration lang na ba? Kung natay kapasidad nga mutabang makaluwas, di na kita mangita sa kog tao para unsa man to siya buutan ba to nga tao angay to siyang luwason. Kung natay kapasidad nga makaluwas, then we'll do our part. See? Inana. Kung di pa siya mutuo nga padung na siya slunod, dili magpaluwas, iyan atong tulubagon. Basta kay ning buhat ta sa atong obligasyon, nakakita ta sa need, ning sangyaw ta sa truth, ning action ta. So, as long as we have that capacity and there's that need, let us feel that need. Inana nga indebtedness, inana nga obligasyon, inana ang atong pag-obey sa atong pag-alagad sa Dios. Ug si Paul nag-ingon, utangan ko sa mga hintil niini nga truth. Nakabato, nakasabot ko inini nga truth. Now the Gentiles does not know this truth. O gisugo ko sa Dios para ngadto nila. Morning utangan ko sa Dios ug sa mga hintil. Morning ako ning tumanon. Morning mo obey ko niini nga sugo. So, morning a phrase. Greeks and barbarians, wise and unwise, tingali parallel na nga phrase. Okay, ang Greeks gituuhan man as mga elites, mga intellectuals, the same mga philosophers kasagaran mga Greeks. Ang language sa una nga worldwide known sa panahon sa Bible is Greek language. See, so tingali mo na parallel diha sa wise ug unwise sa verse 14. Ug ang barbarians tingali para sa Greeks, kung dili masabtan nilang language mo na mga barbarians, mga foreigners. But educated or uneducated, we have that ministry. We do not choose. Mas sophisticated man or dili, na may kahibalo or wala, maningkamot basta naatay kapasidad, sugo man ta sa Ginoo, musangyaw sa kamatuoran. O dinhi ang mini Paul, ang gospel moabot unta ngadto sa mga wise or unwise, or sa Greeks or sa mga barbarians or foreigners. So ingon si Paul na ako'y obligasyon o responsibilidad ngadto kanila. I want to preach the gospel far and wide, to reach as many people as I can. See? Again, si Paul na niya nang mapasalamaton nga kinaiya, concern nga kinaiya, nagtuod ngadto sa pagampo, willing nga kinaiya, submissive nga kinaiya, mahigugmaon or passionate nga kinaiya, humble nga kinaiya, ug mindset nga nangita og fruit ug obedient. Mao na ang faithfulness. Mao na ang faithful nga alagad sa Dios. He would obey at any cost. On his way to Jerusalem, daghanay nag-warning kaniya, ayaw lagi nga to Jerusalem, Paul, kay naa lagi mahimo jud kang piniriso, prisoon kag jud didto, dakpon ka. Pero ningon si Paul, I don't care. Kung mo na'y kabubuton sa Ginoo, then so be it. Naman tay same sa atong kinabuhi panahon sa ministry, na may struggles, na may persecutions, na may pagtamay. Sige lang, ayaw nag-igbali. Utangan man ta sa Dios para mutuman ug mosunod sa iyang sugo. Let us be faithful to fulfill sa iyang sugo. Ug ang Dios raon niya mo'y magtagbo ug magtabang kanato. Then lastly, verse 15.
O kining verse 15 mo ni mo balance pod sa mindset nga indebted. Dili lang kay napugos tungod kay indebted. Sa verse 15 ningon si Paul, so as much as in me, I'm ready to preach the gospel to you who are in Rome. And the word ready there is also translated eager. Eager. Paul is also eager. Sa NIV, eager ang gigamit din na. Napod siya ay eager nga attitude. Andam. Mo nang ningon siya, as much as in me. Dili lang tungod kay napugos siya, kay sa iyang mindset, utangan siya, kinahanglan siya mo-obey. Nakabalance pod niining iyang tinguha, napod siya eagerness to preach the gospel. See, naay balanse. Dili lang kay napugos siya, kay indebted siya. Mo nang mo-obey siya. Napod siya niya ng eagerness. As much as in me, I am ready or I am eager to preach the gospel to you that are also in Rome. See? Eager nga attitude. Unsa may Bisaya niya ng eager? Malipayon o andam, excited, naang ka-excited, usab sa pagsangyaw, dili lang kay ang pagkabugat sa obligasyon nga mutuman, kundi naapod ang excited. Ato po ning sundugon si Paul, ma-excited ta. Usahay mag-start man nga dili ta excited, that's okay. Usahay mag-start na agyo din ha, na struggle, di man ko excited, di man ko gana, sige lang. Start lang. Kay ngadto-ngadto ang Ginoo ra butang sa imong kasing-kasing ug paningkamuti pod nga ma-excited ka. Kay si Paul din excited pod. Let us also be excited nga makakita bunga sa atong mga paghago. Let's be excited. Kay ang Ginoo mo award nato. Let's be excited pod kay ang Ginoo mo sign niya nato dagko pang butang nga makalipay niya sa unahan. So, dili lang kay napugos, napod siya niya ng strong desire. Mo bitang sa Acts nga ngadto na gid siya Jerusalem, unya even ang Holy Spirit nagiyon kaniya, moadto kag Jerusalem, dakpon jud ka mahimo kang piniriso. Ug mao nang paagi nga makaabot ka sa Rome. As piniriso gikan sa Jerusalem, mo nang maabot ka sa Rome. Ug mao gyud na nahitabo. Ug ningon si Paul while padung pa sa Jerusalem sa Acts 20:22, and see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Strong na gyud iyang desire, bound in the Spirit. Hugot na gyud ang iyang tinguha nga moadto na gyud sa Jerusalem. Niyon siya, I am ready. My spirit is bound. Si Paul, ang iyang priority dili ang iyang bulongtad pa ang iyang kinabuhi. Niyon si Paul, I'm already ready. I'm already ready. Because that's God's will. Kung moadto ko sa Jerusalem, mahimong piniriso, dakpon, hangtod sa akong kamatayon. My spirit is ready. In my heart, within me, I am ready. I'm already bound. See? Yun na, siya ka-eager, yun na ang iyang obligasyon at the same time, ang iyang indebtedness. Pagkadto sa Jerusalem, that will lead him to go to Rome para ma-fulfill ang iyang ministry na gitugyan kaniya sa Dios. Ang life ni Paul, dili niya issue. Ang priority niya, ang sugo sa Dios, ang ministry sa Dios, ang purpose sa Dios sa iyang kinabuhi. Mo nang nakaingon siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Kay si Kristo man ang iyang priority. Ang pag-ibanghilyo man, ang ibanghilyo ni Kristo mo may iyang priority. Nga bisan pag maabot siya nga prisuhon ngadto sa Jerusalem ug maabot sa iyang kamatayon inigabot niya sa Rome, he is ready. Kay mao kana ang kabubuton sa Dios para sa iyang kinabuhi. See? He's willing to pay the cost.
And I hope we will be willing to pay the cost too. Kay gitawag man kita sa Dios nga mga lagad kaniya. Ug sa atong pagpangalagad, nay mutamay, nay persecution, nay BI within the family, within the community, and even outside. Ayaw ka nagigbali, sunduga si Paul. Eager nga mo fulfill sa responsibility. Gitugyan sa Ginoo nga servant sa Dios. It's okay. It's okay. Be willing to pay the price. Ay ang Dios mag-reward ra kanimo. So, si Paul nasayod gyud nga mao gyud na iyang kabubuton sa Ginoo. And this is not suicide. Lahi man ang suicide kay di man kabubuton sa Dios. Si Paul ang Dios nagpakita na daan sa kinabuhi ni Paul. Paul, mo nay mahitabo nimo, pero mo pud nay akong kabubuton. You see? Nasayod man si Paul nga kabubuton sa Dios nga mamatay gid siya sa Rome. Mao nay kabubuton sa Dios. Kay ang Dios nagpasabot man ni Paul ni ana. That's not suicide. Suicide is wrong. So, di ni fatalist pod. Bahalag mamatay ko. Di man pod na ingon ana. Kay ang Ginoo, kung klaro sa imuha nga kabubuton sa Ginoo, so be it. Klaroha lang nga kabubuton sa Ginoo. Kay sa kinabuhi ni Paul ug sa kahimtang ni Paul, kabubuton man to sa Dios. Mao man toy hanay ug nagpasabot ang sang Dios daan sa kang Paul. Mao bitawng naay brethren dito sa Acts nga sige og warning ni Paul. Paul, ayaw lagi ngadto sa Jerusalem. Daghan ay naghilak si Paul naguol na nganong pugngan man kuninyo. Kay klaro man gyud ni Paul, nagpasabot man gyud ang Dios ni Paul. Paul, mao gyud na ang mahitabo. Moadto gyud ka sa Jerusalem. Ug moabot gyud ka sa Rome kay mo nay paagi makaabot ka sa Rome. Klaro man na. Ug para ni Paul, di nako igbali ang akong life kay mao nay plan sa Dios sa akoa. Make sure nga dili tanya ng mindset nga fatalist. Nga dili man ni suicidal. So make sure nga kabubuton na sa Ginoo. We have also to be submissive sa iyang kabubuton. Kani mo man ni kabubuton ni Paul. So eager gihapon siya. Na siya na ng eagerness bisan pag mag-lead niya ni ana nga death. Na siya niya ng eagerness. Then let's follow Paul. Lisod man na may challenge kung kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, then obey and be eager because that's God's will for you. Lisod man na natong dawaton, pero kung kabubuton sa Ginoo, then let's be eager. Naay purpose ang atong life. Naay purpose pod ang kalisod. Naay purpose sa kinabuhi ni Paul nganong moabot siya Rome, nganong mapriso siya. Nagmalapuson siya didto sa Rome. Daghan ang nakaila sa Dios didto sa Rome, pag-abot ni sa Rome. Mabitang even sa household ni Caesar na nakaila sa Rome. So you see, he was eager to preach. Ngayon si Paul, as much as in me, sa verse 15, as far as I am concerned, are you also eager? Na ba kaniya nang ka-excited sa panahon nga mga lagad sa Dios? Or kinahanglan pa bag na ilaing tao nga mutuod kanimo para mga lagad ka sa Dios? Kung ang imong pagpangalagad gikan sa imong kasing-kasing, then you are eager. Na kaniya ng kalipay, na kaniya ng excitement. So mga igsoon, atong sundugon si Paul. Dili lamang ang kabugaton sa obligasyon, naapod ang kalipay ug ang eagerness sa pagtuman sa kabubuton ug sugo sa Dios. So again, sa pagtapos, si Paul nag-serve diha sa iyang espiritu ug unsay ibot pasabot ni ana. It means nga eager siya musangyaw tungod kay gikana sa dako nga utang niya sa Dios, tungod kay naa siya'y tinguha nga makabaton og bunga
o kana gikan pod sa kasing-kasing mapasalamaton, gikan sa kasing-kasing concern, willing, submissive, passionate, loving, and humble attitude. So si Paul nahimo natong maayong ehemplo, and I hope ma-refresh ta og atong makita pod sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagid sa Dios kini nga mga kinaiya. Let us pray. Father, salamat nga si Paul nahimo namong maayong ehemplo sa pagpangalagad kanimo. O kami Ginoo sa among pagpangalagad nag-ampo nga mahisama unta kami ni Paul makabaton niini nga kinaiya. So tabangi kami nga sa among paghago makakita kami Ginoo og bunga gikan niini. Mga panalangin kanamo nga magbabungahon kami sa among mga paghago Ginoo. Maayong kinaiya o pamatasan, sakto nga pagkinabuhi, balaanong pagkinabuhi o Dios ug mga tao nga madugang sa imong gingharian. Panalangini kining imong iglesia sa Merida, ikaw magagamit niini aron magbabungahon kini hangtod nga ikaw mobalik. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.